Official, Sixers at LA Clippers may bagong players. At malulutas na ang problema. James Harden, Damian Lillard at Buddy Hield sa 3-team deal. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Opisyal nang napapirma ng Philadelphia 76ers si Marcus Bagley, ayon sa President ng Basketball Operations ng koponan, na si Daryl Morey, na siyang inihayag ngayon. Bilang dating 4-star recruit mula sa California, naglaro si Bagley sa Arizona State sa loob ng 3 seasons. Sa kanyang freshman effort, nakapag-average siya ng 11 points at 6 na rebounds habang nakapag-knockdown ng 35% sa kanyang tres. Sa sumunod na 2 season, nakapaglaro lamang ito ng 5 laban, habang nagpapagaling sa nakuhang injury. Maging lumayo ito sa team, malaking bagay itong si Bagley sa isang koponan. Sa katunayan, sinimulan niya ang 16 sa unang 17 games sa college sa maayos na paglalaro, at nakakapag-average ng 28 minutes per game. Tinapos niya ang kanyang karera sa kolehiyo, bilang isang 35% shooter mula sa tres, na siyang nakapagtala ng 11 points per game. Pagkatapos ng 2022-23 season sa college, nagdeklara si Bagley para sa NBA draft sa pangalawang pagkakataon. Si Bagley ay hindi pa rin na-draft, ngunit nakatakdang sasapi sa 76ers ngayon sa isang Exhibit 10 deal. Si Bagley ay nakatakdang sumali sa Azuolas Tubelis, Terquavian Smith, at Ricky Council, bilang mga undrafted prospects na siyang pwedeng magiging miyembro ng Sixers. At ngayon, inulat at ginawang official ng team, na ang young wing ay sasapi sa Sixers development roster. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, inihayag ni Michael Scotto ng Hoops Hype na ang LA Clippers ay napapirma ang point guard na si Xavier Moon sa isang kontrata. Ang bagay na ito ay ang makakapagbigay kay Moon ng pagkakataon na makasama ang Clippers sa training camp, kung saan sasabak siya para sa kanilang huling two-way roster spot. Ang Clippers ay mayroon na lamang isang natitirang two-way slot na ginamit ang iba sa panahong napapirma nila si Moussa Diabate at Jordan Miller. Kasama ngayon na ang team ay wala ng natitirang standard roster spot. Ang Clippers ay talagang kailangang magbawas sa kanilang roster hanggang sa maximum sa 15 players. Kung ipagpapalagay na sila ay hindi nakukuha ng iba pang manlalaro bago pa man nila masisimulan ang kanilang season campaign. Para kay Moon, ito ay isang pagkakataon upang manatili sa paligid ng liga. Habang siya ay mayroon pa lamang limited experience sa NBA, si Moon ay gumugol ng maraming panahon sa Clippers G League affiliate, at palaging naipamalas ang kahusayan sa napakataas na antas. Itong si Moon ay dinami na rin ng Summer League, kaya nakuha ni Moon ang pagkakataong ito sa training camp, at hanap ngayon na makuha ang natitirang two-way slot ng LA. Sa pagkakaroon ng mahusay na pagganap sa kanyang limitadong mga minuto sa NBA, si Moon ay nakakuha muli ng pagkakataon sa Clippers. Sa panahong siya ay naglaro sa koponan, sa loob ng 2 seasons, bago pa man siya inalis sa lineup dahil sa injury. Siya ay nakapaglaro lamang ng 10 laban noong 2021-22. Si Moon ay nakapaglaro lamang sa loob ng 4 na seasons sa NBA. Kung makukuha ni Moon ang huling two-way slot ng LA Clippers, magugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa team, na kung saan dito siya nagsimula, at naging napaka-solid. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, matapos lumabas ang ulat tungkol sa pag-uusap sa kontrata ni Buddy Hield sa Indiana Pacers na natigil, mabilis siyang naging mainit na pangalan sa mga trade rumors. Ang pinakamalaking atensyon ay marahil nananatili pa rin kina Damian Lillard at James Harden, ngunit si Hield ay ang isang pangalan na dapat panoorin. Nakapag-average si Hield ng 16.8 points, 5 rebounds at 2.8 assists sa loob ng 80 games noong nakaraang season. Nakapag-shot siya ng 42.5% mula sa 3-point range sa 677 sa lahat ng attempts. Dahil sa kanyang annual production bilang isa sa elite perimeter marksman ng liga, ang mga koponan ay magkakaroon ng maraming interes sa kalakalan. Ayon sa NBA insider na si Shams Charania, ang Dallas Mavericks ay kabilang sa iba't ibang koponan na nagpakita ng interes sa kalakalan para kay Hield sa nakalipas na ilang buwan, kabilang ang Philadelphia 76ers at Milwaukee Bucks.
tignan ang mga koponan tulad ng Dallas, Philly, Milwaukee, iyon ang mga uri ng mga team na tiyak na maaaring gagamit ng mga shooter tulad ni Buddy Hield, sabi ni Charania. Nagkaroon sila ng antas ng interes sa kanya sa nakalipas na ilang buwan, ngunit syempre wala pang deal na nangyari. Nakatakdang maglalaro si Hield para sa kanyang huling season sa kanyang 4 na taon na nagkakahalaga ng $94 million contract sa 2023-24. Na siyang pagkakaroon sa kanya na maging free agent sa susunod na summer, isang bagay na ipinagbabawal na ang anumang contract extension. Mahalaga para sa 30-year-old sharpshooter na i-maximize ang kanyang halaga na makakuha ng multi-year deal contract. Ngunit upang matiyak din na siya ay nasa isang tamang koponan na magpapakita ng pagpapahalaga habang hawak ang kanyang karapatan, sa pag-asang ma-maximize pa rin ito ang kanyang magiging potential earnings sa hinaharap. Sa pagkakaroon ng Pacers ngayon na may tamang talento, mga batang pagpipilian sa wing, tulad ni Benedict Mathurin at Andrew Nembhard. Ang pangmatagalang trajectory para kay Hield na patuloy na napagmay-ari ang malaking role sa team, lalo na bilang isang starter, ay mukhang tapos na. Kapag titignan ngayon ang roster ng Pacers, isang bagay na sinabi noon ni Kevin Pritchard, ang presidente ng basketball operations ng Pacers noong April, na baka gusto nilang i-extend si Buddy Hield. Sa nakikita, talagang non-committal siya, ngunit karamihan pa rin ay ginampanan ni Hield ang malalaking role sa koponan, sabi ni Charania. Nasa kanila si Benedict Mathurin, na na-draft nila noong nakaraang taon sa lottery. Magkakaroon siya ng mas malaking papel sa taong ito, maging pagkakataon sa kanya na simulan ang upcoming season na maging full-time starter. Si Andrew Nembhard, nagkaroon siya ng isang mahusay na taon bilang rookie. Natitiyak na siya rin ay nakaset na hahawakan ang malaking role sa lineup. Kung saan man kasalukuyang nakatayo ang roster ng Pacers ngayon, inaasahang lalabas na si Hield ay mapupunta sa bench sa likod ni Mathurin. Natural, ang isang veteranong manlalaro ay malamang na hindi manatiling nasisiyahan sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kung kailangan nilang maglaro sa kanilang pinakamahusay, lalong-lalo na kung sila na ngayon ay nahaharap sa isang palubog na edad sa kanilang daan. Isang bagay na dapat gawin, para maipakita nila na capable pa rin silang makapagdala ng malaking impact sa isang laban, habang sila ay nasa prime. Ang sitwasyon ay mukhang malamang na mangyayari sa paparating na season. Si Buddy Hield, ay malamang na nakita na siya ay magiging isang reserve role. Ngayon titignan na lamang kung ano nga ba ang magiging resulta, at kung paano nga ba ito magkakaroon ng epekto sa kanyang magiging role, sa kanyang halaga, at sa kanyang mga stats, sabi ni Charania. Ngayon, ayon kay Brian Windhorst, ang Blazers pa rin ngayon ay sinusubukan ang mga iilang bagay para mailipat ang kanilang superstar na si Damian Lillard. Ito ay mangyayari kung papasok ang Dallas Mavericks sa usapan. Dahil ang potential 3-team involved ay ang kukumpleto sa deal at gawing makabuluhan ito sa lahat ng koponan. Kabilang na nga rin dito na mawawakasan na ang problema sa pagitan nitong ni James Harden at ng Sixers, kung sila ay mag-uusap-usap at magkakasundo sa mga bagay-bagay. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.